Uy, maligayang Pasko! Nangangaroling kami ata. Welcome and Christmas is truly in the air at Yeah. kaming kaibigan ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas dito sa paborito ninyong background noise. Muli, ako po si Russell At ako naman po si Lennon. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yun, Merry Christmas everyone! Merry Christmas, Sel. Eto na. Malapit na. Ramdam mo na ba? Feliz Navidad! Oo. Grabe, Ayan. Pasko na. It's the most wonderful time of the year. O, di ba? Si Lennon hindi ko alam kung anong kaganapan kay Lennon. Although nandito siya sa Pilipinas pero Oo. After 4 years, ngayon na lang ulit ako makapagpasko dito sa Pilipinas. oo nga, tama. Totoo yan. 4 na taon din siya sa Spain. Mula nung novice pa ako nung umalis ka, di ba? Mm. Oo, ang dami na ring Well, nangyari. Bago wala pa yon, po siyang vices nun kasi novice. oo. Hindi, vices were pasimula ng vices. Joke. Anyway, bago ka magkwento ng Paskong Pinoy mo ulit nun, ano ba ang mga napansin mong bago, hindi bago, nakakabaliw o nakakagulat o kahindik-hindik sa Pilipinas nung umuwi ka? About ba sa Pasko? Sa lahat ng Pwede, bagay. sige, go. Hindi, siguro, kwento ko naman sa yung mga generals na napansin ko nagbago. Marami nagbago. Ang dami palang pwede magkabago in just a short time, such as 4 years, no? So, for example, mas matindi na yung traffic. Hindi, yun especially sa experience namin sa Bikutan, sa Taguig. Na, ewan ko kung sinong urban planner doon, pero sorry na lang talaga, talagang pangit po talaga yung designing niyo dun sa naglalagay kayo ng crossing tapos pababa yung isa. Nag-road widening kayo, tinanggal ninyo yung pedestrian. Hindi doon din naglakad. Tsaka mas lalong nag-traffic. Ano pa ba? Siguro sa pagdating naman sa Pasko, siguro ano na rin, dahil na rin sa environmental chuchu, no? So, although yung mga cities, nandun pa rin yung mga pailaw, yung mga, di ba, mga, katulad sa Pampanga na yung mga parol nila halimbawa. Pero ngayon parang hindi na ako nakakita o bihira na ako makita ng mga bahay na talagang very decorated yung kanilang mga facades, ng mga ilaw, ng mga parol. Tapos ewan ko sila, siguro hindi ko lang napapansin baka iba dito sa kung nasa dito sa Makati. Pero iba kami sa Makati. Pero wala na ako masyadong napapansin ng mga nangangaroling. Meron naman, pero parang formal na nagsisend na ng mga envelope muna bago bago pumunta. Wala na yun lang biglang dumarating ng mga bata na may dalang mga tambol. Sa tingin ko you are already revealing kung nasa ang part ng Makati ka. Ay, ganun ba? Medyo, yes, medyo nasa Burgis na bahagi O siya hindi ng kapitbahay namin yung PNR. yun yung no? Yun yung pamantayan. well, ang layo niyo sa PNR pa, no? Hindi, dito lang yan dumaraan. Naririnig ko eh. Well, I think it's kind of safe to say there's a little decadence sa Pasko, no? I think it's a consequence of commercializing Christmas. Pag nireduce natin yung Christmas sa cultural event na lang where we are all expected na gumastos, magbigay o tumanggap, yun. Sa tingin ko doon na nagsisimulang makorrupt yung tinatawag nating Christmas spirit.
Ba't ko yan sinasabi? Kasi yun nga, magastos na, eh. Magastos ng bumili ng Christmas decors, eh. Magastos ng mag ano, tawag mo diyan, maghanda physically. Then, masyado na tayong worried sa kung anong ibibigay at kung anong matatanggap. And masyado tayong concerned sa matatanggap to the point na kailangan merong formal envelope, otherwise 20 lang yung matatanggap mo sa caroling. At yung mga bata madaling i-shun away. Tawad kahit may barya ka naman talaga sa bulsa. Sa tingin ko yun yung decadence ng Pasko, ng Paskong Pilipino. Yung sobrang proud tayo na sinasabi we are among the few Christian or Catholic nations in Asia, pero 'di ba? Mind you, ano siya, central yung Christmas in the sense na it's one of the biggest mysteries ng Christianity, no? When it's actually tackling, no, Christmas is actually tackling not only a doctrinal mystery wherein God Himself, in His glory, in the fullness of His glory, in the fullness of everything, no, chooses to be with us, no, sharing not only our history by coming into time, no? Kasi nga outside time siya eh, 'di ba? He also shared our nature, fragile, vulnerable, 'di ba? And hindi lang siya doctrinal, hindi lang siya theological, even socio-culturally, Christmas is a revolution in the sense na of all the kinds of people in the social strata, God Himself, the owner, who we believe as the owner of all things and the creator of all things good, the source of everything, the author of life, the most wonderful, the most almighty, the omnibenevolent, omnipresent God, chose to be a poor child. And we have been missing the point a lot. And even in Christmas songs, we kung hindi liturgical yung mga awiting pamasko, minsan it's a big swing and a miss. Hindi natin nakuha talaga yung essence eh. Salamat kay Jose Marichan kasi nga, he reminds us na ano ba yung ano doon sa Christmas in Our Hearts. Sing Merry Christmas and the Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus, 'di ba? Eh, siya naman talaga, eh. Sorry sa mga non-Christian friends natin, pero hindi naman namin kayo ini-exclude, eh. Welcome na welcome nga kayo sa Pasko kahit nga yung mga non-Catholics na sobrang manira minsan sa ano, sa mga tele-evangelism nila sa TV o social media, tumatanggap nga ng malaking Christmas bonus, eh, 'di ba? At uma-attend ng Christmas party. Oh, 'di naman tayo ano, eh, 'di tayo nangsha-shun at nagre-reject ng mga tao. Si Christmas, isa namang kagandahan do'n, although yun nga, although sorry sa ano, medyo negative yung bungad natin na may decadence ba yung Pasko. Isang kagandahan naman sa Pasko is it it welcomes everyone, 'no? Tulad dito sa tamang usapan, welcome na welcome naman kayo dito. Pero yun ang ano, sa tingin ko, yan ang 2 cents ko diyan sa description mo sa mga kaganapan. It's ano ba, dahil ba ano, is the world taking away Christmas from Christians? Magandang tanong din yan siguro sa mga theologians. Kinukuha na ba ng mundo yung Christmas sa mga Kristiyano para maging part na siya ng mundo? 'Di ba? May gano'n tayo, 'di ba? There are many things in society and culture, no, sa social studies or social sciences
there are certain matters which quote unquote belong to the world, 'di ba? Kaya hindi siya pagmamay-ari ng isang tradition, ng isang family. Yung Christmas kaya magiging ganun din kaya siya. So yun yung ano diyan. Pero bago pa tayo magpunta diyan sa mga ganyang ano, tamang usapan, eh siyempre alamin muna natin ano ba talaga kasi yung Pasko, 'no? Especially dun sa mga non-Christian friends natin or sa mga non-Catholics, 'no? Para naman ano, marinig niyo naman yung side naman namin, hindi lang yung side ng mga ano, tele-evangelizers niyo, 'di ba? Ayun, sige. Siyempre nandito naman si Brother Lennon to help us. So, go brother. Engineer o doktor. Grabe. Ano, sabi mo sa akin kanina, Sel, na hindi ka na confident na magdala ng conversation ng ganito. Pero ang ganda nga, ang dami mong na, ano, ang dami mong napunto na para sa akin very essential at very actual, no? Yung centrality nung mystery. Ano ba kasi yung celebrate natin ngayong itong Pasko na tinatawag, 'di ba? Sige, pwede natin sabihin na the birth of Christ, 'di ba? Pero ang mas malalim nun ay yung mystery ng incarnation eh. Yung fact na ang Diyos, yung omnipotent, omniscient being, yung creator, bumaba siya, niyakap niya yung pagkatao natin eh. Kaya nga kung papansinin natin sa misa, lalo na sa 25, or actually dapat niya lahat ng misa na may creed, pagka dinadasal natin, binabanggit natin yung Nicene Creed o yung Apostles' Creed, supposedly dapat nagbabaw tayo doon sa pagdating ng words na yun was incarnate by the Holy Spirit, through the Virgin Mary. Kalimutan ko yung English. Pero yun, di ba? Alam niyo na yun. Pero yun, pagdating sa Christmas, luluhod nga tayo dun eh. I remember may one time sa Christology class namin, may nagtanong na, bakit lumuluhod tayo doon at nagbabaw tayo doon, pero yung sa resurrection part, was crucified, died, was buried, resurrected again, hindi tayo lumuluhod. Hindi tayo nagbabaw. Bakit mas iyon naman yung central ng ano eh. Yun ang central na message ng Christianity. Yun yung unique sa Christianity, yung resurrection. Pero bakit tayo sa incarnation nagbabaw? Kasi yung uniqueness ng mystery ng incarnation is what permits the possibility of the Paschal mystery of the Passion, Death, and Resurrection. The fact that God chose by Himself to communicate to us who He is through Christ by being one of us, by embracing our humanity, yun yung napakalupit na ng mystery. Isa yun sa uniqueness ng Christianity. In fact, pwedeng sabihin ng iba, marami rin namang mga religious traditions na may idea sila nung parang yung divinity na naging tao na pumasok sa humanity, like the avatars of, sino bang Diyos yun ng mga Hindu? Si Krishna ba yun? Nakalimutan ko yung avatar. Krishna. Pero noon may sagot ako. May offer akong ano, Ay, sige, response. go. Although ano, dun sa incarnation, okay na ako dun. I Ah, completely agree with you na because from His glory, He humbled Himself and shared our nature. And tayo nga eh, kapag may grand gesture sa atin yung isang tao, kahit hindi nga ating kaibigan eh, 'di ba? We bow in respect. We respect that, 'di ba? Some point din doon, it's infancy it's infancy. So we acknowledge the root, no? The reason where things began. And we we see ourselves, we place ourselves, we situate ourselves in that humble gesture. Kaya doon tayo nagbabaw. Pero sa resurrection,
Kasi nga ano ba yung word dun? He rose again. He rise. Eh di rise tayo. Nakatayo tayo, di ba? Rise eh. And, well, napaka-trivial lang pakinggan. Pero, the point there is, as Christians, which we became because Jesus rose from the dead, it's our mature way of standing up for the faith. Kaya nga nakatayo tayo dun sa pinaka-importanting mystery kasi you have to stand by it. Hindi tayo dapat palungo-lungo. Hindi tayo dapat nasa naka-position na vulnerable na parang we can be attacked. Ayun ang may offer kung ano dyan. Tingin ko dyan. Kaya tayo nakatayo sa resurrection. Bukod sa heroes kaya, kaya nga, we all should rise. Eh yun. Grabe, very spirit of the liturgy. Very very Ratzingeryan Romano Guardini. Iba talaga si Russell. Ang isa pa siguro na kanina, maganda ka nabanggit kanina pre. Yung tanong mo na what if Christmas na parang matanggal yung Christianity o matanggal sa Christianity yung Christmas at maging mapunta na siya sa world. Kasi meron I na. think, kasi meron na, oo. Hindi, at saka pre, I think kung yung December 25 lang, yung fiesta, yung holiday season, go lang. Hindi naman yun Diba laging sinasabi ng mga, especially ng mga televangelists, nung mga anti-Catholic, hindi lang actually anti-Catholic kasi hindi lang naman tayo nagse-celebrate ng Christmas eh. Pero in general, yung mga anti-Catholics na nagsasabi na, hindi, ang root ng Christmas celebration ay pagan. Kasi yung Sol Invictus na yung mga Romano raw. 'Di ba? Kasi hindi natin magigets dito sa Pilipinas, pero kapag nakatira ka, especially sa Northern Hemisphere, sa Europa, sa US, itong December ay winter. So yung araw, maikli lang. Paano maikli? Sisikat yung araw, at least sa Espanya, yun yung sinasabi ko. Sikat yung araw siguro mga alas 8 na. Tapos lulubog bago mag alas 6 ng hapon. So, maikli lang. So, paikli yun ng paikli. Pero may isang araw dun sa duration ng winter na medyo mas mahaba yung araw. At yun yung December 25. Lagi yung tumatapat doon. So, totoo naman na mayroong fiesta na pagan feast nung tinatawag na Sol Invictus. Kasi piyesta ng mga Romano parang piyesta nila dun sa Diyos ng araw na sa solstice na nagpapakita muli na parang victorious siya over the darkness, no? So, wala tayong problema doon. Pero paano tayo nakarating na nilagay natin sa December 25 yung celebration ng birth, no, ng incarnation ni Kristo? Kasi sa totoo lang, wala naman talaga kasing nakakalam. And just remember this, Jesus was born not as a prince, not of noble birth. So, nung panahon na yun, walang pakialam ang mga tao kapag hindi ka, pag hindi ka anak ng Caesar, pag hindi ka anak ng kung sino mang noble person. So, yung mga yun, talagang mare-record yun historically. Actually, kung hindi nga lang talaga ganun katindi yung impact ng message ni Jesus at yung talagang patunay din yun nung legitimacy niya na even though he came from the masses, na meron tayong historical records, meron tayong gospels, no, na nagkukwento ng tungkol sa buhay niya. Pero syempre, nanggaling siya sa masses. So, walang nandoon para magsulat habang nanganganak si Mary, di ba? So, karamihan, nung nasa Gospels natin, especially yung kay Matthew tsaka yung kay Luke, di ba? Yun lang yung dalawang meron Yun ay mga tradition na later na develop.
Hindi yun dahil hindi yun dahil nag-imbento para lang ma-justify, di ba? Hindi. It just, iba kasi yung idea natin sa history ngayon sa pagsulat nila ng history nung panahon na yon, di ba? So, what I'm saying is that it's just a testament of how people perceive who Jesus is. How the church, the early church already realized na Jesus is of divine origin. Jesus is divine. Jesus is God. Kaya nga, pag pumunta ka sa Gospel of John, walang infancy narrative ang meron, di ba? In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. And the Word dwelt among us, di ba? Yun na yung infancy narrative, yun na yung incarnation eh. So, what I'm saying, sa lahat ng pinagsasabi ko ngayon is that, okay lang siguro, kunin nyo na yung December 25. Actually, sabi mo nga, tama sila eh. Ang dami nang gumagawa niyan. Like, for example, sa Japan, halimbawa, which is not a predominantly Christian country, although mayroong very strong minority of Christians there. Pero sa Japan, halimbawa, they treat Christmas, they celebrate Christmas, but more like Valentine's kasi it's time for lovers eh. Sa mga ibang naman, may mga Latin American countries na dumaan sa mga communist-leaning or left-leaning pseudo-dictators na tinanggal yung Christmas pero dahil ayaw nila, magagalit yung mga tao pag tinanggal mo yung piyeste, pag tinanggal mo yung mga bonus. Pinalitan na lang nila ng pangalan. Parang, ano ba yun? Day for family sa ata yun, Day for children, mga ganung bagay ba. So, alam mo yun, minsan ina-adapt mo na lang, happy holidays. Mayroong one time na debate noon sa European Parliament na ironic kasi nga yung European Union as an idea was a Catholic idea originally. Kaya nga ganun yung flag ng Europe eh, kasi yun eh, yung blue nun ay Marian, yung stars nun ay dahil sa Immaculada. Pero na yan, I digress. What I'm saying is that nagkaroon ng issue na parang may mga certain politicians na parang nag-urge na ipagbawal ipagbawal hindi man lang i-discourage, pero ipagbawal yung paggamit ng pagbati ng Merry Christmas. Kasi raw, it can offend religious feelings. So, gamitin na lang daw Happy Holidays. So, they can take it away or at least appropriate it. Okay lang yun. We feel happy, magfiesta tayo lahat. Okay lang yun. Pero sana sa atin mismo mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, huwag nating malimutan na yung sentro nitong holidays na to ay hindi yung 13th month. Na thank you pa rin doon syempre. Hindi yung bonus, hindi yung bago mong damit, hindi yung mga regalo, kung hindi yung yung tunay na regalo. Yung Diyos na pumili na siya mismo ang unang magsalita, siya mismo ang unang lumapit sa atin. At ang niya, sabi sa Hebrews, di ba? God throughout history has spoken to our fathers through the prophets, through creation, and then at the final time, He has spoken to us through Christ by sending His Son, by sending Christ to us, by becoming one of us, by embracing us, our humanity, buong buo. Iyon ang isa sa uniqueness ng Christian idea ng mystery ng incarnation, unlike sa ibang religious traditions. Yung incarnation ng Diyos natin, buo siya. Talagang naging tao siya, pre. As in, dugo, pawis, yung kabahuan natin, yung lahat-lahat maliban sa kasalanan. Kasi hindi naman yun parte ng essential ng pagiging tao eh. Kaya susunod na may marinig ka na magsabi na, hindi, tao lang ako, nagkakamali. Hindi essential sa pagiging tao yung mga pagkakamali at yung mga kasalanan. Yun ay accident, yun ay freely natin na kinukumit. Pero yung essence natin, yung buong pagkatao natin, yun yung hinahakap niya eh. Yun yung yun yung malupit.
Kasi sa ibang religious traditions, puwedeng naging tao, puwedeng bumaba, pero kadalasan ano lang 'yun, appearance or ano pa rin talaga, parang supernatural being pa rin, 'di ba? Na nagkaroon lang ng ano, parang tinimpla lang. Hindi gano'n 'yung ano, eh, hindi gano'n 'yung idea nating incarnation, eh. Sinasabi natin 'di ba sa Nicene Creed, true God and true man. Ibig sabihin 100% na Diyos, 100% na tao. Hindi 50-50. Hindi siya tang orange, 'di ba? Ano siya, hindi siya kopiko. ko. Kuwan siya, buong tao, buong Diyos. Sabi nung iba, "Ay, ang bobo naman sa math nitong mga Kristiyano." Hindi naman puwede yung dalawang 100%, 200% na yun, 'di dalawa na yun. Kasi hindi, eh. God God is more than that. God is more than our logic. God is more than what we can conceive. So yun lang yung ano ko. Well, totoo 'yan, yang ano, yang the actually Christian thought, opened and continues to open so many avenues beyond, uh, the conventional thought, 'no, yung sense of the world. 'Yan ang isa sa ano, isa sa mga magandang bagay sa pagiging Kristiyano. If Bertrand Russell will have his lengthy and, mind you, a very wonderful discourse as to why he is not a Christian. Ayun, si Evan Russell naman, why am I still a Christian despite the ano, the many things that happened. Basahin mo pre yung ano, may ganyang libro si Baltasar at si Ratzinger. Why am I a Christian? Parang ganun. Hans Urs Von Baltasar. Balthasar, yung ano. German ba yun? Oo. Oo, sila yan eh. Totoo yan. Yun nga eh, yun yung tingin ko magandang ano, malagay sa consciousness natin na yung Pasko ay actually ang dami niyang dinefy. And it will continue to defy, no, the sense of the world. Kaya yun yung ano, isang napakagandang bagay sa Pasko. And we sincerely wish dito sa mga kaibigan natin na kasama natin dito sa Tamang Usapan na ano, pumunta tayo sa malalim palalo. No? Kahit minsan ano, mapapa-question ka, okay lang yun. Mahalaga, ano, rational and ano tayo. Although, as much as possible na maganda naman talaga na lahat ng bagay nilalagay natin sa logic, may order, may sistema. Kasi, of course, God Himself is still the God of order eh. Pero let us not grow, ano bang tawag dyan, so mechanical na hindi na tayo magbibigay ng puwang sa mystery. No? Isa sa mga napakagandang bagay sa pagiging tao is yung magkaroon ka ng sense of awe, of amazement, of wonderment. Kasi doon nabuo yung filosofiya, doon nabuo yung mga ano, mga traditional, yung mga sciences natin. Imagine niyo kung si Plato, si Aristotle, wala silang sense ng awe, wala silang wala silang ano, wala silang intent na magtanong. Hindi magkakaroon ng physics, ng metaphysics, wala. Although sa mga analytical ano, friends namin tulad ni Doc Joyce, ontology is bullshit eh, di ba? Or tawag mo dyan, metaphysics. No? Some of our colleagues naman sa philosophy, ano yan, wala silang ganong high regard sa metaphysics. Mga scientists, for example. Tulad ni Sheldon Cooper. Ayun. Ang ganda na itong ano, itong tamang usapan. Ayun, isa rin pala dun sa ano, yung sa discussion ni Lennon kanina sa Sol Invictus. Ang na-miss lang niya doon na ano, na detalye kasi yung ano, it's the sun that never dies nga, 'di ba? The invincible sun.
Tas yung mga Kristiyano parang from that sun god, 'di ba? Yung naging rationalization ng Christians is the Son of God, yung Son na anak. Mind you, hindi lang mga Christians yung merong appropriation diyan, kung appropriation ba tawag niyo diyan. Yung Hanukkah, well, Abrahamic religion ng Christianity, so kung merong time silang mag-accuse na sa Saturnalia lang 'yan or dun sa Dies Solemnity, Nati or the Day of the Unconquered Sun. Yung Hanukkah itself, 'di ba? Kaya nga ano eh, kaya nga may simbang gabi, 'di ba? Yung tawag mo diyan. Meron ding tradition yung mga Jews, mga kapatid natin na nandun sa kabilang side ng Hanukkah. Nakalimutan ko lang yung pinaka detalye pero ang naalala ko lang, there was a time that worshiping in the temple was challenged by the severe economic poverty ng bayan ng Israel to the point na walang oil to maintain the lamps. Parang ganun yun eh. And yet for 8 days yata, 8 days ba? 7 days? 8 days, the lamp was not extinguished. Nag-iisang ilaw sa buong templo. Hindi na ubos yung liwanag na yon. Kaya it has been the Festival of Lights. Alam ko meron din yung mga Hindus, mga Hindus na Festival of Lights. So every kasi nga, well, babalik tayo doon. Is it ano ba yung pinaka fundamental na quote and quote human doon, yung human aspect nun. Yun nga kasi nga solstice, 'di ba? So practically ano naman 'to, it's a western thing na naman ba 'to nun. Pero yun, dahil nga dahil may soul, almost every human civilization has regarded something, has attempted, no? Every human civilization, let's put it that way kasi kung if you will be talking humanities here, has regarded such phenomenon or phenomena na beyond human understanding back then. So they have regarded it into something spiritual kasi it's an acknowledgement that this is beyond us. And it's the main theme or the central theme of that is out of darkness there comes this magnificent light. And yun, yung theology natin which has grown throughout the centuries, and nakita ng humanity na nga no, this darkness is actually the theme of our life, no? We are covered by ignorance, by sin, by corruption, and here comes the pure light. And yun, the sun, yung araw, and naging araw siya, then become the sun, the son of God. Wala lang, yun lang yung connection ko dun sa yung Christmas ba pagmamayari ng mundo o pagmamayari ng Christianity. Siguro may mga human roots doon na even the before yung revelation, yung event ng incarnation, meron ding adjustment na ginawa yung Diyos nung pumasok siya sa history. And yun ay yung nature ng tao na matakot at mag-make sense sa mga bagay na beyond sa kanya at hindi niya alam. Kaya nga lagi tayong magbibigay ng puwang sa misteryo. Kasi doon tayo nag-grow, no? Kahit sa hindi ko naman sinasabi to yung parang in a weird or geeky way na parang ano pag nakausap niyo pag nakita niyo na ako sa totoong buhay, hindi naman ako nakatanga na parang nagre-reflect na kikita niyo ako minsan sa kainan. Di ba? O nagse-cellphone. The point is, we are growing, no? We are growing. We are maturing, no? Sa pagtatanong and sa sa araw-araw.
ayun. Ano pa ba masasabi ko? Pero salamat dun sila, yun pala ang nakalimutan ko. Buti na lang na ano mo kasi baka ma-misquote ako. I'm saying na walang sure kung kailan talaga yung exact date, like December 25 ba talaga pinanganak si Jesus o hindi. Kasi meron mga nag-a-argue na imposible 'yun kasi 'Di ba? Kasi daw winter, so tama kasi naman. winter, eh. Kasi tapos since Mm, Pleistocene, Pleistocene ba 'yun, yung Ice Age? Since Pleistocene daw never na nag-change ang ang climate ng mundo. So December has always been wintery, and how mm. come kung December daw, ba't may mga pastol daw na natambay dun sa sa Oo, na labas ng nayon, 'di ba? yun nga kasi nga if we treat yung scriptures as a scientific book, Biography, so as biography in the sense ng modern interpretation ng biography, mm, ng modern interpretation ng historiography. mm, Hindi talaga. Pero you have to, yung tinatawag ng mga Aleman na Sitz im Leben, di ba? Yung context niya. Kailangan mo anahin yun. Yung sa mundo niya. Kailangan pumasok sa mundo ng text. So ano siya? Ano siya yung context noon? So what I'm saying is that walang may sure kung December 25 ba talaga. Kasi wala namang nandun nagsusulat. Pero, bakit kailangan na? Ba't sinaselebrate natin? Kasi hindi importante yung date. Ang importante yung mystery na yeah, sineselebrate. And, yun nga, magaling yung mga unang Kristiyano eh. Sa nila ilalagay, ito malaking piyesta. Sol Invictus, Sun God. Ito, Son of God. Sakto rin dahil galing tayo sa tradisyong Hudiya, ng mga Hudyo, Hanukkah rin yun. Ngayon, actually, nabanggit mo yun, Sel. Sinearch ko ngayon kung anong sineselebrate ba sa Hanukkah. Tama yung ang ganda nung mo, nung discussion mo about dun sa lights, saan nanggaling o bakit nagsisindi ng menorah, di ba? Yung 7 candles ba yun? O 12? Ilan ba yun? Limutan ko na. Pero, 7. ang 7, di ba? Pero ang root pala niyan, Sel, ang historical root niyan is festival siya ng commemoration ng recovery ng templo, ng Second Temple after ito yung sa Maccabees, yung Maccabean Revolt against the Seleucid Empire. Kasi ang nangyari noon, nung sinakop ng mga Seleucid, mga taga Babylonia, ganyan. After to, madaling mabilisang historical background. Nung si Alexander the Great ay lumuwas galing ng Macedonia patungo ng Egypt, patungo ng India at sinakop niya yung lahat. Nakarating siya sa India, na consolidate na niya lahat, namatay naman siya. So, after noon, naghati-hati yung mga generals niya kasi wala siya talagang tagapagmana eh. Tapos isa doon yung Seleucid Empire. And the Seleucid Empire occupied yung what is the Kingdom of Judea, the Kingdom of Israel, at yung templo. So, may isang nakapag-isip na emperor na, teka, may mga ginto dyan sa templo, di ba? Ibigay nyo, dalhin nyo, gagamitin ko. Tapos, yung templo na yan, gawin na natin yung templo ni Zeus. So, lagay tayo dyan ng Diyos natin. Kasi kailangan, pare-pareho tayo lahat ng religion. Kaya nagkaroon ng Maccabean Revolt. No? Nagkaroon, yung mga magkakapatid na Maccabees, nag-revolt sila para dun sa Abrahamic faith. No? So, after nung na-reconsecrate na yung temple, yun yung root ng Hanukkah. So, where am I going? Ang ganda lang kasi, imagine, celebrate natin yung mystery ng incarnation. And then the idea of the Hanukkah na it's the redemption, it's the recovery of the temple. Ano ba ang templo para sa mga Kristiyano? Ang templo sa atin, hindi na natin masyadong tinatawag na templo yung mga simbahan eh. Tinatawag nating simbahan. Although ang simbahan ay yung organization, yung mga tao, hindi yung building. Dapat yun ang templo eh.
Pero hindi na natin tinatawag na templo. Bakit? Kasi ang turo sa atin ni Jesus, ang templo ay yung katawan ko. Yung katawan mo ay yung templo ng Holy Spirit. So, ang ganda lang na at the same time that we are commemorating, celebrating the incarnation of God, that God became man, not only possessed a human body, but He really became man. Body, soul, spirit, He became man. Celebrate natin yung recuperation, yung recovery nung templo. So, salvation din yun. Tapos, yun nga, yung idea na, I think more than Western, Northern, kasi yung Northern Hemisphere eh. Kasi sa Southern Hemisphere, baliktad yung seasons eh. Tapos tayo sa tropics, wala tayong 4 seasons. Pero Northern Hemisphere talaga yung idea na, yun nga, na pagdating mo ng December, yung Festival of Lights, di ba? Na talagang, kasi tama naman eh. Nakaka-depress kaya, sa Pilipinas hindi na masyado natin nararanasan except pag may bagyo. Pero nakaka-depress kaya yung ilang araw na walang araw. Maaalala niyo po ito nung panahon ng quarantine. Yung hindi ka makalabas ng bahay, yun yung feeling ng walang araw kahit na nasa labas ka. Walang liwanag, walang kulay. Nakaka-depress Gloomy yun. yung ano eh, gloomy yung Di ba? makulimlim, no? Parang ang kulimlim. Makulimlim. Masaya yon sa mga Tapos unang tanghaling panahon. tapat na. Oo, masaya sa mga unang panahon. Naalala ko nung, kasi sa Madrid hindi nagsasnow eh. One time, nag-snow ng malakas pre. 1 linggo halos. Sa Madrid, First, first time daw yun after 40 years. Sa city kasi nagmamadrid. Nag-snow naman sa sa labas suburbs. ng city. Suburbs. Pero at least sa city hindi nag-snow. So hindi talaga handa lahat ng tao. So, ang nangyari noon, masaya kami ng mga unang 3 araw kasi nakagawa kami ng snowman, nakapaglaro-laro kami sa snow. First time ko makakita ng snow na yung bumabagsak talaga. Tapos, na-cancel yung may exams kami noon, na-cancel kasi hindi makalabas yung mga kotse. So, masaya kami mga unang araw. Na may nagsiski na nga sa mga kalsada. Noong mga na, later na, malungkot na kami. Kasi bukod sa pagod na kami magpala ng mga snow, ang gloomy talaga. Di ba? So, magigets mo yun kung bakit may ganung piyesta para sa isang araw na magpapakita yung araw. Kaya rin ang ganda. Imagine, that feast of the victorious sun was chosen by the early Christians para i-celebrate yung victory ng Son of God. Victory in the sense na nung mystery of incarnation. Siguro, isa pang bagay na gusto kong i-point out na nabanggit mo na rin, Sel. Yung respect for the mystery. Ang mystery kasi po, minsan, prejudice tayo dun sa word kasi we don't understand it. We think mystery is like a secret, di ba? Parang may secret society na sila lang nakakaalam. So, yung mga Kristiyano, sila lang nakakaalam nun. Tapos, it gives them, power. Di ba? Kasi, sila, select few. Yung mystery in the Christian sense ay hindi ganon. Yung mystery in the Christian sense is always that ineffability of God. Kasi nga, God escapes us. God is beyond us, beyond our logic, our language. Di ba? Pagka pinag-describe niya sa yung Diyos, pwede mo lang siya i-describe. Hindi mo siya pwedeng i-define. Kasi tumatakas siya kasi hindi natin abot. Kasi infinite siya tayo, finite beings. Di ba? So, yung mystery, para sa isang Kristiyano, para sa isang theologian, importante na you respect that mystery. Na kahit ano pang katalinuhan mo, gaano ka man kalupit mag-discourse, magawa ng treatises, pero hindi mo mauubos yung misteryo ng Diyos eh. Kahit ano pang sabihin mo na, La Trinity is like this. Hindi mo matatapos yun. And that's a great thing. Why? Because it means na hindi ako ang measure ng bagay-bagay.
na ang Diyos ay nananatiling Diyos pa rin. And I think that's really the thing that we should celebrate in this season. That we celebrate God becoming man, choosing himself to auto-communicate with us, embracing our humanity, but at the same time, still being God, still in his mystery. So, yun yung ano eh, yun yung hindi siya ironic eh, pero sabihin natin paradox. Kasi lumapit siya sa atin, pero nananatiling may distance. Pero at that distance, mas malapit siya sa atin. And that's for me one of the beauties of Christianity, of the logic of the incarnation. O, 'di ba? Para kang nag-crash course na sa ano nito, theology. O, 'di ba? Yun yung ano, kaya nga it's a good thing that Lennon, 'di ba, can share with us yung kung ano ba yung mga bagay-bagay sa aspect ng theology. No? So yun, since we have discoursed that much on Christmas and its multifaceted orientations, edi doon naman tayo sa practical side, no? Sa practical aspect ng Pasko. So, ang akin na naman, it's not much of a suggestment, pero ano lang, siguro tamang tanungan lang sa mga sarili natin. Una, masaya ka pa rin bang magpapasko? Kasi ako, napansin ko, ever since I left the seminary, wala nang ganung ano eh. Wala nang ganung excitement sa Pasko. Hindi ko alam kung sign of aging ba yun or ano. Or it's a sign of the times. Pero some of us will not have a happy or a truly merry Christmas, but still Christmas will come, no? And like many things, like almost everything in the world, things come to pass. Akin lang dyan, it's okay. It's okay if your Christmas is or will never be merry this year, no? I hope you will not feel the pressure na dapat sumabay ako sa ano, sa way of the world, no? Na ano. Kasi for example, for me, I lost my dear lola, I lost my uncle this year. It has been trying times, no? I mean, can't really just assume a disposition na parang damit na okay, this time kailangan happy ako. Marami tayo, hindi man tayo pare-parehas ng problema. But it's okay kung hindi merry ang Christmas. Ang ano lang din, kaya nga yun ang ano eh, yun ang gusto namin i-advocate dito. Yung ano, yung hindi maging superficial yung Pasko. Na kahit sa Christmas mo, if you're grieving, know that somebody is grieving with you. Kasi nga, He comes in mystery and He has come for us. He has come for you. Diba? He has come for you and He shares with you. He shares your your pain. He joins you in your struggles, in your aspirations. That's the kind of God that we have. He's a personal God. Hindi personal na parang ano, personal in the sense na pwede mo ilagay sa pouch mo. But he is number one person. He is a person. Hindi siya hindi lang siya carved image, hindi lang siya idea. He's a person who can feel what you're feeling, who can conceive the thoughts that you're having. And ako nun, sa tingin ko tingin ko dyan, okay lang kahit hindi laging merry ang Pasko. As long as hindi ka disconnected doon sa mystery.
na even it may be a depressing Christmas, but you know that you are never alone. There is this reality na hindi mo lang, you may be free to feel it, to acknowledge things. No? I think that's what's important than the superficial ones. I'm not saying, baka naman ma-misquote ako. I'm not saying na bad things yan, Personally, sino bang ayaw makatanggap ng regalo? 'Di ba? Ang akin lang, hindi natin i-confine doon yung mystery ng Pasko. Kaya siya ano, 'di ba, may tinatawag tayong Sacrum Commercium, 'no? Kay Francis of Assisi din 'yan, eh. Nakipagpalit, 'no? Barter ang Diyos. 'Di ba? Yung Sacrum Commercium, the holy exchange between man and God, 'no? Between humans and God. God shared our humanity in order for us to experience divinity. Diba? That's a deeper reality na ewan ko, sa tingin ko yung mga preachers natin, mga catechists, siguro medyo mag-double time din tayo to share the message, to share the good news. Huwag nating huwag tayong mag-gatekeep. 'Di ba? Yun yung misconception dati, 'di ba? Yung mystagogy. Ngayon, 'di ba, nag-grow na yung mystagogy, mystagog. To be a mystagog means to be the bearer of the mysteries, eh. Ikaw yung custodian, no? Pero it's not meant to be gatekeeping. Na akin lang 'to or sa grupo lang namin 'to, kami lang yung nakakaalam dapat. It's meant to be shared. Imagine mo nga yung dumating nga siya at sinilang siya sa sabsaban. Is meant to be shared kasi sabsaban, kainan ng hayop, eh. Yun pa lang, 'di ba, yung mga powerful images, yung symbols. It's meant to be shared. Bethlehem means house of bread. Bahay ng tinapay, o 'di ba? House of bread, Bethlehem, Belen, 'di ba? He is meant to be shared. He is meant to be given, no? Kaya nga he is the gift, no? And yun nga, ang wish ko bilang isa sa mga kausapan ninyo dito, sana kung meron mang kayong gift na inaasam o hinahangad ng inyong puso, naway matanggap ninyo. Kung hindi man within the period ng Pasko, sana makamit ninyo, matanggap ninyo. At kung sakaling nalubayan kayo ng kaligayahan dahil sa mga pagsubok nitong nagdaang taon, sana pag dumapo muli yung tuwa sa inyong buhay, manamnam nyo rin. Mayakap ninyo ng genuine, no? Nang hindi nyo kailangan ma-pressure at hindi nyo kailangan magpanggap. No? Yun ang ko. Higit sa lahat, isang bagay ng pagdating niya ay tahimik nga daw sa ating lahat na medyo napapagod na sa dami ng ingay, no? Sa dami ng mga unnecessary or necessary na anxieties, o nagugulumihanan tayo sa maraming dapat maging desisyon. Sana dalangin namin ni Lennon sa inyo ay karoon kayo ng kapayapaan ng puso. Kapayapaan sa inyong sarili, ma-reconcile kayo sa sarili nyo, sa inyong mga mahal sa buhay. Kung may time kayo to spend with one another, at ma-reconcile sa Panginoon. Yun lang ang aking dyan. Message and Christmas message na ko na pala yun. Yan. Diba? Parang lang, parang hari lang ng isang kingdom, may Christmas message. Ako siguro, before ako magpunta dun sa suggestment ko or message, dalawang bagay lang na nalimutan ko palang kanina. I-point out. Sabihin. Ano lang naman to? Addendum lang to. So, no need for further commentaries. Yung una,
ay yung comment ko dapat kay Russell. Actually, pre, may curious na study na yung trend yun ng scientist ay hindi na Sheldon Cooper. Ang trend yun ng scientists ay they are finding the faith. So, medyo curious yun. Magandang tingnan yun. Hindi ko pa nakita yung study, hindi ko pa nabasa, pero may ganong study na parang dumarami yung mga committed and faithful scientists, no? Iba pa yung ang kaiba ay yung mga ideologues, yung mga ibang theorists. Pero yung practical scientists, yung mga theoretical or physical o astrophysicists, mga ganyan. Alam niyo yun, pag sinabi kong scientists. Yung second is that, nakalimutan ko pala rin i-point out na we celebrate Christmas. We don't know the exact date of the exact yung kapanganakan ni Jesus. Pero we celebrate it because it's a testament of the historicity of the man named Jesus. Na wala pong matinong historian, kahit na hindi siya Kristiyano, kahit na atheist siya, na pwedeng magsabi at nagsabi na hindi historical si Jesus. Si Jesus, son of Joseph. Yun yung Yeshua ben Joseph. Nag-exist siya. Kahit yung mga yung mga anti-Christian writers nung mga panahon ng sila pangalan ng mga anti-Christian writers ng Naalala mga ko panahon na. na Hindi pala sino? Plutonius, si Sino? Suetonius. Suetonius. Yan tatlong Suetonius, di tapos ba? si Tacitus, tapos si Pliny Tacitus, the Younger. Pliny the Younger. Yan. Kasama yan sila. Meron yan silang may mga texts yan sila na nagsasabi na and anong pinakamaganda mong evidence na nag-exist talaga si Jesus. Ayun na yung yung verdict. Nire-recognize ng mga historian yung naging yung kamatayan niya. Na siya ay pinako sa krus nung panahon ng prefect. Di pala prefect. Prefect nga ba? Tama. Kasi hindi daw pala gobernador. Prefect daw pala ang tamang ni Poncio Pilato. So, nung panahon niya, pinako siya sa krus sa Judea. Nag-agree doon lahat ng mga authors, lahat ng historians. Siyempre, ang pinagkaiba yung pagdating na sa resurrection. Pero pagdating sa historicity, agree doon. Kaya pag may narinig kayo na hindi naman tunay na nag-exist si Jesus yung Pasko, yan, invento lang yan ng simbahan para magpatuloy na mag-oppress ng mga tao. Hindi siya nagbasa. Yun lang yun. Either di siya nagbasa o kaya nakarinig lang siya ng isang napakagandang magsalita na ideologue and then hindi na siya nag-research. So, kung marinig niyo po yun, research kayo. Maraming makikita. Mga classical, non-Christian especially, authors na nagbibigay ng testament ng historicity ni Jesus. So yun, mga addendum lang yun, pandagdag ko. Yung aking suggestment, para po ito sa lahat, kayo man ba ay Kristiyano, practicing ba o hindi, agnostic ka, o yun nga, sabi Russell, baka malungkot yung Christmas mo, you feel na it's just another day. Siguro ang ang maisasuggest ko na something practical this coming 24th sa gabi para pagdating ng di ba, ng Christmas na. So either baka magno-Noche Buena kayo o ikaw lang mag-isa, light a candle. Light a candle, look at it, stay there. Ikaw bahala kung gaano katagal. And think of it as if all of your express mo, ilagay mo dun sa ilaw na yun, dun sa apoy na yun, yung iyong anxieties, yung iyong mga insecurities, yung iyong mga hinagpis ng taong ito, and let it burn. And embrace the light. Let it burn and embrace the light. Whether you're a believer or not. So, kung believer ka, syempre, isipin mo, ang dapat mo doon na yun. It's a prayer. You are giving up. You are letting go of those things. Giving those
to God. So that light in the candle symbolizes that burning incense, diba? Pag-akyat sa kalangitan ng iyong mga anxieties. And that light, you welcome it as the light that will light your new year. Pero kung hindi ka naman practicing, agnostic ka, you don't believe in God, then just treat of it as like a meditation. Just welcome the light. Yun nga eh. Give it up and welcome the light. Let the light enlighten you inside so that you can look inside. Kasi minsan, karamihan yung problema natin hindi naman outside eh. Hindi naman, problema nga lang, mahilig tayo maghanap ng solusyon outside. Pero ang problema mo hindi outside, hindi rin ang solusyon, wala rin outside. You have to go inside. Mas madilim nga lang doon, kaya kailangan mo ng liwanag. Para sa mga Kristiyano, yun ang liwanag ni Kristo. Para sa mga non-practicing, non-believers, well, pangit pala yung term na non-believers kasi you believe in something or someone always. Pero sa mga hindi Kristiyano, you still need that light. Kailangan mo pa rin liwanagan yung loob mo para makita mo kung paano yung lalakbayin mo. So yun lang yung aking suggestions, no? Muli po, maraming salamat. Grabe, umabot na tayo ng Christmas. Malapit na tayo magtapos ng season 1. What I mean is that malapit na tayong makaisang taon. So, di ba, para magjowa lang, mag-anniversary na po tayo. And I am really thankful sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Maliit lang community natin in comparison sa ibang mga podcasts, sa ibang mga online communities. Pero I am proud na when I look dun sa Spotify lang yun, Spotify Rap. Kasi syempre may iba pa tayong platforms. Na ire-report ko sa inyo next episode. When I look at it, I'm really proud and I'm happy seeing how you have supported us, ako at si Russell, throughout this year. Dito sa aming lang naman to eh. Gusto lang namin mag-usap. Gusto lang namin i-share kung ano ang pinag-uusapan namin, mga ideas namin. Maraming salamat po. And as always, alam nyo naman how you can reach us through our socials, sa website, sa email. And please don't forget to subscribe, to click the bell button. Oh, bell button, di ba? para maka-receive kayo notifications kapag nag-upload kami. And also, I don't think ina-announce namin to, pero we have moved na yung ating uploading day. Dati ay Wednesday, kahit hindi lagi natutupad, pero ngayon po ay na tayo, Saturday, yung ating uploading day, no? So, ayun, ano pa bang sasabihin ko? Maraming salamat lang. At ayun na nga. So, dito na, iwanan namin kayo kasi magpe-prepare na kayo malamang sa hindi sa Noche Buena. Kaya maraming salamat. Ito po muli si Lennon. At ito naman si Russell. At ito ang inyong Tamang Usapan. Usapang may tama. Merry Christmas! Bye-bye! Merry Christmas!